Tumayo po ang lahat. Regional Trial Court, Branch 13, Lawag City ay formal na nagsisimula sa ilalim ng pamumuno ng kagalang-galang na hukom na si Judge Patawe. Nanahimik po ang lahat at tayo manalangin. Heavenly Father, make truth be revealed and fairness prevail. Let the guilty face accountability, the innocent find freedom, and the afflicted receive the healing they deserve. Let their firm judgment bring this matter right to them. Amen. Maupo ang lahat. Ngayong araw ay diringgin natin ang criminal case number 15891 at 15892 na may pamagat na People of the Philippines versus Luis Ortega para sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Ang unang kaso ay tumutukoy sa illegal sale of dangerous drugs at ang ikalawa ay illegal possession of dangerous drugs. Handa na ba ang magkabilang panig? Handa po for question, Your Honor. Handa na din po ang depensa, Your Honor. We will now hear the opening statement from prosecution. Marangal na hukuman, sa gabi ng February 20, 2014, sa lungsod ng Lawag, malinaw at walang pag-aalinlangan na naganap ang bentahan ng nagbabawal na gawa. Ang akusado, si Luis Ortega, ay nahuling aktual na nagbebenta ng shabu sa isang police posture buyer sa isang legitimong bypass operation. Hindi ito kwento lamang, may aktual na sishing shabu, may marked money at may mga pulis na nakakita. May laboratory examination na nagpapatunay na ang na-recover ay tunay na methamphetamine, hydrochloride o shabu. Pagkatapos ng bentahan, sa kanyang mismong katawan ay nakuha pa ang 6 pang sishing ng iligal na droga. Ang prosecution ay magpapakita ng matibay na ebidensya na ang akusado ay lumabag sa batas at nararapat lamang na managot. Hindi maaaring marinig ang simpleng denial laban sa positibong pagkakakilanlan ng mga pulis na personal na nakasaksi sa krimen. Sa pagtatapos ng paglilitis na ito, hinihiling namin sa hukuman na hatulan na akusado ng guilty beyond reasonable doubt. Yun lamang po, Your Honor. Defense, your opening statement. Your Honor, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa droga. Ito ay tungkol sa karapatan ng isang ordinaryong mamamayan laban sa kapangyarihan ng maling akusasyon. Ang depensa ay magpapakita na si Luis Ortega ay hindi drug dealer kundi isang ama na naghahanap lamang ng pera para sa gamot ng kanyang anak. Sa gabing iyon, siya ay sa pilitang dinampot ng mga lalaking nakasibilyan. Walang paliwanag, walang waran, at kalaunay pinagbibintangang nagtutulak ng droga. Ang pinakamahalagang tanong dito ay hindi lamang kung may shabu nga ba. Ang tanong ay, sigurado ba tayong iyon ay tunay na galing sa akusado? Sa ilalim ng Section 21 ng RA 9165, malinaw ang batas. Dapat may media representative, may DOJ representative, at elected public official sa inventory ng droga. Ngunit dito, isa lamang ang naroon. Walang media, walang DOJ, walang maayos na chain of custody. Kapag ang mismong ebidensya ay puno ng pagdududa, hindi maaaring maghatol ng pagkakakulong habang buhay. Dahil sa batas, ang duda ay dapat laging pabor sa akusado. Sa pagtatapos ng paglilitis, hihilingin namin ang tanging makatarungang desisyon, ang pagpapawalang sala kay Luis Ortega. Iyon lamang po, Your Honor. Prosecution may now call its first witness. Your Honor, we respectfully offer the testimony of Tio Diego to the stand. Tio Diego, raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, Your Honor. Pwede mo bang sabihin sa hukuman ang iyong pangalan, ranggo at tungkulin ng February 20, 2014? Ako po si Police Officer 2 Ramon Christopher Diego. Noong panahon iyon, ako po ay naka-assign sa Lawag City Police Station at bahagi
illegal drugs operation. So, sa madaling salita, ikaw ba ang naging kosher buyer sa bypass operation laban kay Villeros Ortega? Opo, Your Honor. Maaari mo bang paliwanag sa kuman kung paano nagsimula ang operasyon? Noong gabi niyon, nakatanggap po kami ng impormasyon mula sa isang confidential asset na si Ortega ay naghahanap ng buyer ng shabu. Agad pong bumuo ng bypass team ang aming opisina. Ako po ang itinalagang kosher buyer, sina PO2 Ventura, PO2 Ganier, at iba pa ang nagsilbing backup officers. So, may inihanda kayong bypass money? Opo. Your Honor, we request that Exhibit be marked as evidence. Is there any objections on the parties? No objections as to markings, Your Honor. Noted. No further questions, Your Honor. Are there any objections from the defense? None, Your Honor. Very well. Defense, your cross-examination. P.O. Diego, sinabi mo na maayos ang bypass operation, tama? Opo. Planned operation ito. Opo. Ibig sabihin, may sapat kayong oras para sundin ang lahat ng requirements ng batas. Opo. Alam mo ba ang Section 21 ng RA 9165? Opo. Ayon dito, kailangan ng representative mula sa media, DOJ at public official, tama? Opo. Ilan sa kanila ang naroon? Barangay Captain Andres lamang po. So, walang media, Wala po. walang DOJ representative. Malalim po. Hindi ba malinaw na paglabag yun sa batas? Objection! Argumentative! Sustain and praise. May ipapakita ka bang written explanation kung bakit walang DOJ? Wala po. Tinawagan niyo ba sila bago ang operation? Hindi po. Kaya sa madaling salita, hindi niyo man lang subukan sundin ang batas. Objection! Argumentative! Sustain. Hindi ba totoo na walang pirma ang akusado sa confiscation receipt? Opo. Wala rin abogado niya nang ginawa ang inventory? Wala po. No further questions, Your Honor. Thank you. You may now step down. Prosecution, your next witness. Is the prosecution ready to present its next witness? Yes, Your Honor. The prosecution now calls PO2 Ventura. PO2 Ventura, raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. Yes, Your Honor. Pwede niyo ba ang sabihin sa kung ba ng pangalan? Rango, tungkulin mo sa February 2014. Ako po si PO2 Andrew Ventura, kasama po ako ni PO2 Diego. Ako po ang gumanap bilang bodyguard or backup po nung ginawa ang arrest ko. Nung pinunta po namin siya sa presinto, nung alam din, ako din po ang nagsagawa ng kanyang body search. Ano ang nakuha mo? Nakakuha po kami ng isang leather coin first, tapos anin pa po ang ibang sachet ng sugar. Ano naman ang ginawa mo pagkatapos? Dinala po namin siya sa presinto at doon minarkahan. Pinuhanan ng litrato at inimbantaryo ang mga nakuha sa kanya. Nandun ba ang akusado? Opo. No further questions, Your Honor? Defense, do you wish to cross-examination? Yes, Your Honor. Proceed. P.O. Ventura, sinabi mong nandun ang akusado sa inventory? Opo. Pinirmahan ba niya ang receipt? Hindi po. Bakit? Ayaw niya pong pumirma. May written refusal ba kayong ginawa? Wala po. May abogado ba siya noon? Wala din po. So, walang abogado, walang firma, walang DOJ, walang media, tama? Opo. Wala na po akong tanong, Your Honor. PO2 Ventura, you may now step down. The defense may now proceed with the presentation of evidence. Your Honor, at this point, the defense respectfully offers its first witness, the accused himself, Mr. Willis Ortega, who is taking this stand to testify on his own behalf.
your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. Yes, Your Honor. Winrus, saan ka nung gabi ng February 20, 2014? Nasa bahay lang po ako. Tapos sinalagaan ko po yung dalawa naming anak. Bakit ka lumabas ng gabi niyo? Tumawag po yung living partner ko na nangangailangan daw po kami ng 7,000 pesos para sa gamot ng aming anak. Kaya lumabas ako para bumili sa pharmacy. Anong nangyari habang pupunta ka sa pharmacy? May puting tamaraw FX na sumusunod sa amin. Tapos, pagbaba ko ng tricycle, at habang naglalakad ako, may biglang umarang sa amin na sasakyan. Tapos, may 3 lalaki na bumaba. At hinila ako. Kilala mo ba sila noon? Hindi po. Nakasibilyan ko sila. May nakita ka bang droga? Wala po. Nagbibenta ka ba ng tabo? Hindi po. No further questions, Your Honor. Prosecution, you may proceed with cross-examination. Yes, Your Honor. Milurus Ortega, kung inosente ka, bakit pare-pareho ang testimonya ng mga pulis laban sa'yo? Hindi ko po alam. Baka kailangan po nila na may pakitang nangyari. So, sinasabi mo, nagsisinungaling silang lahat? Opo, dahil hindi po makatotohanan ng paratang nila. Nalaman ka ba sa pag-aresto? Natakot lang po ako dahil hindi ko po kilala kung sino sila. Hindi ba natural lamang naman nalaban ka kung ang taong ng huling nagbebenta ng droga? Objection is speculative. Sustain. No further questions, Your Honor. Mr. Ortega, you may now step. Your Honor, at this point, the defense respectfully offers its second witness, Ms. May Ann Colobong, who is taking the witness's stand. Miss Kulubong, raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. Yes, Your Honor. Ms. Pian, maaari mo bang sabihin kung nasaan ka nung gabi ng February 2014? Nasa St. Joseph po ako. Hinihintay ko po si Wilrus dahil bibili po kami ng gamot ng anak namin. Ano ang nakita mo nung gabi yun? Nakita ko po siya, ipinapaladkad po siya ng mga makasibilyang lalaki. Tapos sinakay po siya sa sasakyan. Ano naman ang ginawa mo noon? Umiyak po ako ng mga oras na yun at pumunta ko agad sa pulis. Doon ko lang po nalaman na pinaghihinalaan po siya nagbebenta ng droga. Ngunit, naniniwala ka ba na tutulak siya ng droga? Hindi po, mabuting ako po siya. No further questions, Your Honor. Miss Colobong, you may now step down. We shall now proceed with the presentation of closing arguments. Prosecution first. Miss Colobong, you may now step down. We shall now proceed with the presentation of closing arguments. Thank you, Your Honor. The prosecution respectfully submits that the guilt of the accused, Milurus Ortega, has been proved beyond reasonable doubt. Your Honor, simple lamang ang kasong ito. May bentahan, may marked money, may sachet ng shabu, at may 6 pang sachet sa kanyang posisyon. Ang testimonya ng mga pulis ay malinaw, magkakatugma, at walang masamang motibo laban sa akusado. Ang depensa ay puro denial lamang, isang karaniwang depensa sa drug cases. Hindi sapat ang simpleng denial upang sirain ang kredibilidad ng mga alagad ng batas. Nihiling namin ang konbisyon ng akusado. Thank you. Defense, you may now proceed with your closing argument. Your Honor,
Sa batas kriminal, hindi sapat ang baka guilty. Kailangan ay beyond reasonable doubt. Dito, malinaw ang paglabag sa Section 21. Walang media representative, walang DOJ representative, walang firma ng akusado, walang abogado, walang paliwanag. Kapag ang chain of custody ay sira, ang mismong ebidensya ay nagiging kahina-hinala. At kung ang ebidensya ay may duda, ang kalayaan ng tao ay hindi maaaring kunin. Ang batas ay hindi pabor sa shortcut. Ito ay pabor sa due process. Dahil dito, hinihiling namin ang akwitan. Noted. There being no further arguments from both parties, let it be placed on the record that the prosecution and the defense have completed their closing statements. This case is now submitted for decision. All rise. Matapos suriin ang testimonya at ebidensya ng magkabilang panig, tutuklasan ng hukuman na bagamat may alegasyon ng bentahan ng droga, nabigo ang prosecution na mapanatili ang integridad ng corpus delicti. Sa ilalim ng batas ng umiiral noong February 20, 2014, kinakailangan ang presensya ng tatlong saksi, isang media representative, isang DOJ representative, at isang elected public official. Sa kasong ito, tanging barangay captain lamang ang naroon. Walang sapat na paliwanag kung bakit hindi nasunod ang batas. Bukod dito, walang pirma ng akusado sa inventory receipt at walang patunay na siya o ang kanyang kinakatawan ay nabigyan ng kopya. Ang mga kakulangan ito ay lumilikha ng seryosong pagdududa sa chain of custody ng droga. At kung may duda, ang batas ay pabor sa akusado. Wherefore, the appeal is granted. The decision of the Court of Appeal is hereby reversed and set aside. Accused appellant Julius Ortega is hereby acquitted in criminal case number 15391 and 15892. Inuutos ang kanyang agarang paglaya maliban kung siya ay nakakulong sa ibang illegal na dahilan. So ordered. Thank you, Atty. Session